Sambat. Ito ay ginagamit natin sa pagkain. Ito ay mas kilala sa salitang fork or tinidor. Halimbawa, kapag nahulog ang sambat, ibig sabihin daw iyon ay may parating na lalaki. Yakis. Isang pandiwang nangangahulugang patalasin ang isang bagay. Halimbawa, gumamit ako ng panasa upang yumakis ang aking lapis. Ang ulong hatinig. Isang kagamitan na nagbibigay ng mga tunog gamit ang iba't ibang device o kagamitan katulad ng mga cellphone. Halimbawa, dahil maganda ang aking pang-ulong hatinig ay nadinig ko ang mga yapak ng kalaban sa aking nilalaro. Alimusong. Ang alimusong ay mula sa pabango na may kaaya-ayang amoy o halimuyak. Halimbawa, ang kanyang alimusong ay dumikit sa akin at ito ay nakakaadik. Marahuyo. Ang marahuyo ay labis na pagkagusto o labis na pagka-interes sa isang tao o bagay. Halimbawa, ang batang lalaki ay narahuyo sa ganda ng dalagang nakita sa kagubatan. Duyog. Ito ang pansamantalang paglaho ng araw, maaaring bahagya o ganap. Kapag dumadaan ang buwan sa pagitan ng araw at daigdig. Halimbawa, marami ang namangha sa duyog na nangyari kagabi. Dupil. Ito ay isang anting-anting o anumang bagay na pinaniniwala ang may kapangyarihang iligtas ang tao. Nagmamay-ari nito sa anumang pinsala. Halimbawa, ginamit ni Juan ang dupil upang maligtas ang kanyang sarili sa kapahamakan. Kalatas. Ito ay isang liham o sulat. Halimbawa, ipinaabot ni Juan ang kalatas kay Pedro. Antipara. Ito ay isang uri ng bagay na isinusuot sa mata upang makakita ng maayos. Halimbawa, binilang ko si Pepe ng antipara upang mas malinaw niyang mabasa ang nakasaad sa dialogo. Panginain. Ito ay uri ng programang ginagamit upang saliksikin ang World Wide Web. Halimbawa, isang mabilis na panginain ang Google Chrome. Haynayan o biology ay isang natural na agham na nauukol sa pag-aaral ng buhay at mga nabubuhay na organismo. Halimbawa, sana matapos natin ang proyekto sa haynayan. Karumlan o menstrual period, ang buwan ng siklo ng paglalagas ng ining ng sinapupunan. Sabi ng aking lola na huwag magpuyat kapag may karumlan. Pantablay o charger, isang aparato na ginagamit sa pagkarga ng baterya. Halimbawa, hiniram ng aking kapatid ang aking pantablay. Pamalakaya. Isang tradisyonal na pamamaraan ng pangingisda sa Pilipinas kung saan gumagamit ng isang malaking lambat sa paghuhuli ng isda. Halimbawa, nakita ni Jason ang mga mangingisda sa karagatan habang sila'y nagsasagawa ng pamalakaya. Hatinig. Ito ay mas kilala sa tawag na telepono kung saan ito ay ginagamit upang matawagan o tumawag sa ibang tao katulad ng kamag-anak, katrabaho at iba pa. Halimbawa, pinatawagan sa akin ng aking ina ang aking lola gamit ang aming hatinig. Pook sapot. Tumutukoy sa salitang Ingles na webpage or website na ginagamit upang tukuyin o malaman ang mga impormasyon na maaaring makita, mabasa o mapanood online. Halimbawa, ang aking kapatid na si Xander ay naatasan ng kanyang guro na magsiyasat sa pook sapot tungkol sa kanilang aralin. Ang aking apat na hindi pamilyar na salita sa Filipino ay ang halgambilang, karta-moneta, kinaadman at marilat. Ang halgambilang o score o kaya naman ay grado o grade sa Ingles ay nangangahulugang isang marka na nagpapahiwatig ng antas ng tagumpay sa paaralan. Halimbawa, ano ang nakuha mo ang halgambilang sa pagsusulit natin kanina?
Ang kartamoneta naman ay ang ating mga wallet. Ito ay lalagyan ng ating mga pera o iba pang papel at mahalagang cards. Halimbawa, magkano ba ang nilalaman ng iyong nawawalang kartamoneta? Ang ikatatlo kong hindi pamilyar na salita ay ang salitang kinaadman na nangangahulugang kaalaman o kung tawagin sa Ingles ay knowledge o wisdom. Ang kaalaman ay ang kakayahang nakukuha ng isang tao sa pamamagitan ng karanasan o pag-aaral. Bawa, nakakamangha ang iyong taglay na kinaadman. At ang panghuling salita na aking napili ay ang salitang marilag na nangangahulugang maganda at nakakahalina sa paningin. Halimbawa, isa sa mga bagay na kinahahangaan ko sa kanya ay ang kanyang pagiging marilag.